Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng alam ninyo tungkol sa tiwala at pamilya? Ako po si Mia at welcome sa Hinahon. Samahan ninyo ako. Sabi nila, ang pamilya ang ating kanlungan. Pero paano kung ang mismong mga taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay, ang siya palang unti-unting sumisira sa iyo mula sa loob? Ating pakinggan ang kwento ni Clarissa. Huwag na tayong maglokohan, Victor. Sino ang babaeng kasama mo sa hotel? Ang boses ni Clarissa ay mahinahon, ngunit sa ilalim nito ay may bigat na kayang bumasag ng salamin. Nakaupo sila sa kanilang mamahaling hapagkainan sa gitna ng kanilang perpektong bahay. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ay parang isang kasinungalingan. Tumawa si Victor, isang tawang pilit. Clarissa, ano na naman to? Pagod ka lang sa trabaho. Hindi sumagot si Clarissa. Dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng makintab na mesa ang isang piraso ng papel. Isang resibo mula sa isang 5-star hotel sa Tagaytay. Nakapangalan kay Victor. Para sa 2 tao. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Victor. Tinitigan niya ang papel na para bang iyon ay isang ahas. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo para kay Clarissa. Narinig niya ang pagtibok ng sarili niyang puso sa loob ng kanyang mga tainga. Bigla, naalala niya ang in-order niyang paboritong crispy pata ni Victor kanina. Ang sabi niya ay sorpresa niya para sa asawa. Ang supot na galing sa restaurant ay naroon pa sa ibabaw ng kitchen counter, malamig na. Isang simbolo ng kanyang pag-aalaga na ngayon ay parang isang katangahan. Fine! Bulong ni Victor. Ang boses ay malamig at walang emosyon. May nangyari nga. Masaya ka na? Napapikit si Clarissa. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sino? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Sino siya, Victor? Tumingin si Victor sa kanya. Diretso sa kanyang mga mata. Walang bakas ng pagsisisi. Walang awa. Si Isabel. Isabel. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa isip ni Clarissa, ngunit hindi niya maintindihan. Parang isang salita sa ibang lengguwahe. Isabel? Ang kapatid niya? Ang maliit niyang kapatid na itinaguyod niya, na ipinangako niya sa kanilang mga magulang na aalagaan niya habang buhay. Naramdaman niyang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kapatid ko? Hindi na kailangan ng sagot. Nakita niya ang katotohanan sa malamig na mga mata ni Victor. Ang lahat ng sakripisyo niya para kay Isabel, ang mga gabing hindi niya itinulog para makapagtapos ito, ang mga pangarap na isinantabi niya para sa kinabukasan nito, lahat ay naglaho. Pinalitan ng isang matinding sakit na hindi niya alam na posible palang maramdaman. Tumingin si Victor sa asawang ngayon ay parang isang basag na figura sa kanyang harapan. Hindi siya lumapit, hindi siya nang-alo. Sa halip, umiling siya ng bahagya na para bang naiinis pa. Hindi lang ito, sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. May mas malaki ka pang problema, Clarissa. Hindi niya matandaan kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa restaurant hanggang sa kanilang bahay sa Forbes Park ay isang blangkong espasyo sa kanyang isipan. Ang tanging alam niya ay nakatayo na siya ngayon sa gitna ng kanilang malawak na sala. Ang mga susi ng kotse ay nasa sahig kung saan niya ito nabitiwan. Ang bahay na minahal niya, na binuo niya, ay biglang parang naging bahay ng ibang tao. Malamig. Estranghero. Diyos ko, Clarissa, anong nangyari sa'yo, anak? Ang boses na yon, ang nag-iisang boses na nagbibigay pa ng init sa malamig na gabing ito. Si Tita Lorna, ang kanilang kasambahay na naroon na, mula pa noong bata si Clarissa, ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Sa mga mata nito ay may pag-aalalang hindi kayang pekein ni numan. Wala pa ring salitang lumabas sa bibig ni Clarissa.
Ang mga salita ni Victor ay parang lason na kumalat sa buong sistema niya. Pinipilay ang kanyang dila. Inakay siya ni Tita Lorna papunta sa sofa. Pinaupo. Kumuha ng isang basong tubig. Uminom ka muna, iha. Sinunod niya ito. Ngunit ang tubig ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang mga mata ay tuyo, na para bang naubos na ang lahat ng luha sa mundo. Hinawakan ni Tita Lorna ang kanyang kamay. Naramdaman ni Clarissa ang kalyo sa mga palad nito. Kalyo mula sa mga dekada ng pagsisilbi at pag-aaruga sa kanilang pamilya. Sa kanya, kay Isabel, at doon, sa pamilyar na haplos na yon. Bumigay si Clarissa, hindi isang malakas na pag-iyak, kundi mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi, isa-isa, na parang mga butil ng ulan sa tuyong lupa. Niyakap siya ni Tita Lorna at dahan-dahan nitong hinaplos ang kanyang buhok, tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya, tuwing siya'y nadadapa at nasusugatan. Ngunit ang sugat niya ngayon ay nasa loob. At walang gamot para dito. Biglang bumukas ang pinto. Ate, anong nangyari? Tinawagan ako ni Kuya Victor. Sabi niya, nag-away daw kayo ng malala. Si Isabel, nakatayo sa may pinto. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Isang anghel na may sungay. Hindi magawang tumingin ni Clarissa. Ang boses ng kapatid na dati musika sa kanyang pandinig ay isa na ngayong ingay na nakakabingi. Lumapit si Isabel. Umupo sa tabi niya. Ate, magsalita ka. Nag-aalala ako sa'yo. Naramdaman ni Clarissa ang pagdapo ng kamay ni Isabel sa kanyang balikat. Parang nagliliyab na bakal. Agad siyang napaurong na para bang napaso. Nagulat si Isabel, ngunit mabilis itong nakabawi. Sige ate, magpahinga ka na lang muna. Sabi nito, ang boses ay malambing pa rin. Babalik na lang ako bukas. Hinalikan nito si Clarissa sa noo, isang halik na parang yelo. Bago ito tumayo at umalis, sinundan ni Tita Lorna ng tingin si Isabel hanggang sa makalabas ito. May pagdududa sa kanyang mga mata. Naiwan si Clarissa sa sofa, mas lalong gumuho ang mundo. Ang kapatid niya, ang sarili niyang kapatid. Sa labas ng gate, inilabas ni Isabel ang kanyang cellphone at mabilis na may tinawagan. Okay na, bulong niya sa kausap. Alam na niya. Huminto siya sandali at sumilay ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Pero hindi lahat. Nang gabing iyon, sa dilim ng kanyang kwarto, nakahiga lang si Clarissa, dilat ang mga mata. Hindi niya kayang matulog. Ang bawat sulok ng kwartong, dati puno ng masasayang alaala, ay isa na ngayong kulungan. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Dahan-dahan niya itong inabot at binasa. Mag-ingat ka sa board meeting bukas. May plano sila. Ang mga salitang yon ay kumikinang sa dilim. Isang babala na ang bangungot ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, pumasok si Clarissa sa opisina na parang isang multo. Ang bawat bati ng mga empleyado ay tinutugunan niya ng isang pilit ng ngiti. Ang kanyang opisina, na dati niyang itinuturing na santuwaryo, ang kaharian na binuo niya mula sa dugo't pawis, ay parang isa na ngayong hawla. Umupo siya sa kanyang leather na upuan, ngunit hindi niya naramdaman ang karaniwang kapangyarihan na dulot nito. Tinitigan niya ang mga papeles sa kanyang mesa, ngunit ang mga numero at salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Ang nasa isip lang niya ay ang babala mula sa text message. May plano sila. Hindi na siya kumatok. Bumukas ang pinto at pumasok si Victor. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sumandal siya sa mamahaling mesa ni Clarissa na para bang siya ang may-ari ng lahat. Hindi mo man lang ba ako babatiin, misis ko? Nanatiling malamig ang mga mata ni Clarissa. Ano ang kailangan mo, Victor? Tumawa siya. Huwag mong kalimutan, Clarissa. Sabi niya, ang boses ay biglang naging seryoso
at may pambabanta. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Kung hindi dahil sa pamilya ko, kung hindi dahil sa perang ipinahiram namin sa iyo noon, itong buong kumpanyang ito ay isang panaginip lang. Utang na loob. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Clarissa na parang isang sampal. Mas masakit pa sa sampal na pisikal. Naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng pasasalamat na ngayon ay ginagamit na bilang isang kadena. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng ito. Pagpapatuloy ni Victor, nakikita ang epekto ng kanyang mga salita. Kaya kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako sa isang tabi. Isipin mo ang kapakanan ng kumpanya. Ayaw nating magkaroon ng iskandalo, di ba? Naramdaman ni Clarissa ang pagkuyom ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat ng kanyang mga sakripisyo, ang mga araw na wala siyang kinain, para lang may maipasok sa kumpanya. Ngunit ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Sinakal ng isang kulturang nagsasabing, dapat kang tumanaw ng utang na loob, anuman ang mangyari. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang maliit na silver picture frame sa gilid ng kanyang mesa. Isang lumang litrato. Ang kanyang ina, nakangiti, na nakatayo sa harap ng kanilang maliit na talyer sa probinsya. Doon nagsimula ang lahat. Hindi sa pera ng pamilya ni Victor. Nagsimula ito sa pangarap ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim, kumukuha ng lakas mula sa larawang iyon. Tapos ka na ba? Tanong niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Marami pa akong trabaho. Nagulat si Victor sa kanyang kalmadong tugon. Kumunot ang noo nito, ngunit tumalikod na rin at lumabas ng opisina. Pag-alis nito, napasandal si Clarissa sa kanyang upuan, nanginginig. Pakiramdam niya ay nakatali ang kanyang mga kamay. Ilang minuto ang lumipas. Nang medyo kumalma na siya, tumayo siya para kumuha ng kape. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Si Marites, ang kanyang accountant na mahigit 10 taon na sa kumpanya, ay biglang umiwas ng tingin nang magtama ang kanilang mga mata. Ganoon din ang ginawa ng 2 pang staff mula sa purchasing. Parang may multong dumaan, parang may sakit siyang nakakahawa. Nagsisimula na ba sila? Bumalik siya sa kanyang opisina na may panibagong takot sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makaupo, bumukas muli ang pinto. Si Adrian, ang kanyang creative director. Ang mukha nito ay seryoso, hindi tulad ng dati na laging may dalang ngiti. May hawak siyang isang asul na folder. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Clarissa, sabi ni Adrian. Ang boses ay mahina, ngunit apurahan. Kailangan nating mag-usap. Tiningnan ko ang mga financial report. May hindi tama? Iginilid ni Clarissa ang mga papeles sa kanyang mesa at sumenyas kay Adrian na umupo. May isang bagay sa itsura nito, isang klase ng katapatan na bihira na niyang makita nitong mga nakaraang araw na nagsasabing kailangan niyang makinig. Ano ito, Adrian? Tanong niya. Habang inilalatag ni Adrian ang laman ng asul na folder, mga kopya ng financial reports. Nitong mga nakaraang buwan, napapansin ko na may malalaking consultancy fees na lumalabas sa budget natin. Paliwanag ni Adrian, itinuturo ang isang linya sa papel. Ang problema? Hindi ko kilala ang kumpanyang tumatanggap ng bayad. Walang record, walang kontrata. Parang multo. Tinitigan ni Clarissa ang mga numero. Sa sobrang pagod at sakit ng kanyang isip at puso, ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Baka may mali lang sa report. Baka na mali lang ng input. Baka stressed lang ako, Adrian. Baka mali ang pagkakabasa ko. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Adrian. Sinusubukan niyang kumapit sa kahit anong posibleng dahilan na hindi magdudugtong sa bangungot na kinakaharap niya. Umiling si Adrian. Clarissa, tignan mo to. Itinuro niya ang pinakababa ng pahina. Isang pangalan, isang pirma. Approved by Victor Alfonso.
Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Ang text message, ang pag-iwas ng mga empleyado, ang pagbabanta ni Victor. Ang lahat ay unti-unting nagkadugtong-dugtong na parang isang masalimuot na sinulid. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito ay isang sabwatan. Saan papunta ang perang to, Adrian? Tanong ni Clarissa. Ang boses ay matigas na ngayon. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ko alam. Pero kung sino man sila, unti-unti nilang nililimas ang kaba ng kumpanya. Sagot ni Adrian. Tumayo si Clarissa at naglakad papunta sa maliit na coffee nook sa loob ng kanyang opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtitimpla siya ng kape. Sumunod si Adrian. Kinuha nito ang tasa mula sa kanya at ito na ang nagpatuloy. Nilagyan niya ito ng asukal, mas marami kaysa sa karaniwan. Para pampalakas, sabi ni Adrian, iniabot ang tasa kay Clarissa. Isang maliit na gesture, pero para kay Clarissa, sa sandaling iyon, ang maliit na gesture na yon ay nangahulugan ng lahat. Ininom niya ang kape. Ang init nito ay gumapang sa kanyang sistema. Nagbibigay ng kaunting lakas. Kailangan kong makita ang mga orihinal na dokumento, ang mga lumang resibo, lahat. Nasa bodega lahat yon, Clarissa. Pero ako na ang bahala. Putol niya. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng empleyado, palihim na pumunta si Clarissa sa bodega ng opisina. Madilim, maalikabok, amoy ng mga lumang papel. Dito itinatambak ang lahat ng mga record na may 5 taon na o higit pa. Gamit ang ilaw ng kanyang cellphone, sinimulan niyang halongkatin ang mga kahon ng dokumento, mga invoice, purchase orders, mga resibong sulat kamay. Pagkaraan ng halos 1 oras, nakita niya ang hinahanap niya. Isang serye ng mga bayad sa isang kumpanyang hindi pamilyar, Visabel Corp. Habang binabasa niya ang mga detalye, bigla siyang nakarinig ng isang tunog mula sa labas. Mga yabag, papalapit. Mabilis niyang pinatay ang ilaw ng kanyang cellphone. Sa isang iglap, nagtago siya sa likod ng isang mataas na steel cabinet, pinipigil ang kanyang paghinga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang papalapit na tunog ng mga yabag. Nanigas si Clarissa sa likod ng cabinet. Ang kanyang paghinga ay nakabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang umikot ang doorknob at isang sinag ng ilaw mula sa hallway ang pumasok sa madilim na bodega. Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo? Isang boses na kilalang kilala niya. Victor. Ano ka ba? Ako pa ba? Sagot ng isang boses na dating nagbibigay sa kanya ng kagalakan, ngunit ngayoy parang mga pako na tumutusok sa kanyang mga tainga. Isabel, nanlamig ang mga kamay ni Clarissa. Narinig niya ang kanilang mga yabag sa sementadong sahig, papalapit sa kabilang dulo ng silid kung nasaan ang mga bagong filing cabinet. Magaling. Bukas sa board meeting, tapos na ang lahat para sa kanya, sabi ni Victor, may pagmamalaki sa boses. Kapag na-present na natin ang mga ebidensya, wala na siyang magagawa. Kawawa naman ang ate mo, ano? Isang mahinang tawa ang narinig ni Clarissa mula kay Isabel. Hayaan mo na siya, Kuya Victor. Masyado siyang nagtiwala. Akala niya, lahat ng tao ay tulad niya. After tomorrow, sisimulan na natin ang Phase 2. Phase 2? Anong Phase 2? Good. Basta't siguraduhin mong dala mo ang lahat ng kailangan bukas. Huling sabi ni Victor bago niya narinig na muling bumukas at sumarado ang pinto. Ang mga yabag ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang mawala. Nananatili si Clarissa sa kanyang pinagtataguan, hindi makagalaw. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya nangahas na lumabas. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng takot. Galit. Isang malamig, kalkuladong galit. Kinumpirma nila ang lahat. Ang bawat takot, ang bawat hinala. Ang sakit ay naroon pa rin,
humihiwa sa kanyang puso. Pero sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nabubuo. Determinasyon. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Pag-uwi niya sa bahay, sa katahimikan ng kanyang silid, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang lumang family album na nakapatong sa kanyang study table na marahil ay inilabas ni Tita Lorna habang naglilinis. Binuksan niya ito. Sa isang pahina, may isang kupas na larawan. Siya, noong 16 anyos, payat at seryoso ang muka. Karga-karga ang isang 5 taong gulang na si Isabel na tumatawa ng malakas. Naalala niya ang araw na iyon. Isinakripisyo niya ang kanyang allowance para lang maibili ng bagong manika ang kapatid. Ang kaligayahan sa mga mata ni Isabel noon ang nagsilbing kaligayahan na rin niya. Tinitigan niya ang larawan ng matagal. Ang inosenteng tawa ng kapatid niya. Ang pagod, ngunit masayang nangiti sa sarili niyang mga labi. Ang pagmamahal na ibinigay niya ng walang hinihintay na kapalit. Dahil para sa kanya, iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang pamilya. Isang pamilyang sila na lang, 2 ang bumubuo. Dahan-dahan, isinara niya ang album. Hindi sa galit, kundi sa isang malalim na pagtanggap. Tapos na ang kabanatang iyon. Ang Clarissa na nasa larawan, ang ate na handang ibigay ang lahat, ay kailangan munang mamatay ngayong gabi. Dahil para mabuhay bukas, kailangan niya ng ibang klasing lakas. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Malinaw. Matalas. Kung inaakala nilang mahina siya, gagamitin niya iyon. Kung inaakala nilang talunan na siya, hahayaan niya silang maniwala. Kung gusto nila ng isang biktima, ibibigay niya iyon sa kanila. Hanggang sa dumating ang tamang oras para ipakita kung sino talaga ang kinakalaban nila. Kinuha niya ang kanyang cellphone, walang pag-aalinlangan. Dinial niya ang numero ni Adrian. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Clarissa, okay ka lang? May pag-aalala sa boses nito. Hindi pinansin ni Clarissa ang tanong. Adrian, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon. Ngunit may lamig na hindi pa naririnig ni Adrian mula sa kanya kailanman. Kailangan ko ng tulong mo. Anything. Sabihin mo lang. Huminga siya ng malalim. Magpapanggap akong susuko. Magpapanggap akong wasak na wasak. Mula bukas, hahayaan kong isipin nila na nanalo na sila. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya bago ito nagsalita. Anong kailangan mong gawin ko? Maging mata at tenga ko sa loob. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya na para bang pinoproseso ni Adrian ang bigat ng kanyang hinihiling. Panoorin mo sila, Adrian. Pagpapatuloy ni Clarissa, ang boses ay halos isang bulong ngunit puno ng bakal. Pakinggan mo ang bawat usapan. Obserbahan mo ang bawat kilos na kahina-hinala. I-report mo sa akin ang lahat, gaano man kaliit. Pero higit sa lahat, huwag kang magpapahalata. Kumilos ka na parang wala kang alam. Kung kinakailangan, kumilos ka na parang kinakampihan mo na sila. Can you do that for me? Muling nagkaroon ng sandaling katahimikan bago tumugon si Adrian. Ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Gagawin ko, Clarissa. Walang tanong-tanong. Para sa'yo at para sa kumpanyang ito. Isang maliit na bahagi ng bigat sa dibdib ni Clarissa ang nabawasan. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Salamat, Adrian. Mag-ingat ka. Ikaw din. Sagot nito bago natapos ang tawag. Ibinaba ni Clarissa ang telepono. Ang katahimikan sa kanyang silid ay bumalik. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Hindi na ito katahimikan ng pagkatalo, kundi katahimikan bago ang isang bagyo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng cellphone. Nakita niya ang isang babaeng pagod ang mga mata, may mga bakas pa ng luhang hindi na pinatuyo. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi mainit at mapusok, kundi malamig at tahimik. Bukas, sa kanyang pagpasok sa opisina, hindi na si Clarissa ang makapangyarihang CEO ang makikita nila.
Makikita nila ang isang babaeng wasak, isang reynang natalo, isang kapatid na nagdurugo ang puso. At sa likod ng maskarang iyon, sa anino ng kanilang inaakalang tagumpay, doon siya kikilos. Ang laro ng pagkukunwari ay nagsimula na. Kinabukasan ang Clarissa na pumasok sa Clarice Haute Couture ay ibang-iba sa CEO na kilala ng lahat. Wala siyang suot na makeup. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang magulong bun. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, na para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Naglakad siya sa gitna ng opisina, iniiwasan ang tingin ng lahat. Naramdaman niya ang kanilang mga mata na nakatutok sa kanyang likuran. Narinig niya ang mga bulungan na humihina kapag siya'y papalapit na. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya sina Victor at Isabel na nag-uusap sa isang sulok, may mga ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi habang pinapanood siya. Magaling! Umeepekto ang kanyang plano. Sa halip na dumiretso sa kanyang opisina, lumiko siya papunta sa production floor, ang puso ng kanyang kumpanya. Ang ritmikong tunog ng mga makinang pantahi ang tanging hindi nagbago. Amoy ng tela, sinulid at sipag. Dumiretso siya sa pinakasulok na istasyon, ang luma at unang makinang pantahi ng kanyang ina, na ngayon ay nagsisilbing isang alaala. Hinaplos niya ang malamig na metal nito. "Ma'am Clarissa?" Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Si Nanay Elena, ang pinakamatandang mananahi sa kumpanya, nakasama pa ng kanyang ina noon. Sa likod nito ay dalawa pang matatandang empleyado. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. "Iha, ayos ka lang ba?" Tanong ni Nanay Elena. Ang paggamit ng iha ay nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon. "Alam naming may mabigat kang pinagdadaanan." Tumingin si Clarissa sa kanila. Pinapanatili ang kanyang malungkot na maskara. "Sino ang nagsabi sa inyo?" "Hindi na kailangang may magsabi," sagot ng isa pa. "Nakikita namin sa mga mata mo. At hindi kami naniniwala sa mga naririnig naming tsismis. Kilala ka namin, Clarissa. Kilala namin ang nanay mo." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Clarissa ang isang mainit na agos sa kanyang dibdib. Isang patunay na sa gitna ng lahat ng pagkukunwari at pagtataksil, mayroon pa ring natitirang katapatan. Hindi na lang ito laban niya. Laban ito para sa pamilyang binuo niya sa loob ng kumpanyang ito. "Nandito lang kami, ma'am," sabi ni Nanay Elena. Ang boses ay halos isang bulong. Ano man ang mangyari, may kinuha si Nanay Elena mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang luma, puting panyo na may burda ng maliliit na bulaklak sa gilid. Maingat niya itong inabot kay Clarissa. "Iyan ang panyo ng nanay mo," sabi niya. "Ibinilin niya to sa akin bago siya mawala." Sabi niya, "Ibigay ko raw sa'yo kapag dumating ang araw na pinakakailangan mo ng lakas." Siguro, ito na ang araw na yon. Nanginginig ang mga kamay ni Clarissa habang tinatanggap ang panyo. Ang tela ay luma na, ngunit malinis. Amoy ng pagmamahal ng isang ina. May isa pa, iha," dagdag ni Nanay Elena. Mas lalo pang hininaan ng boses. May inabot siyang isang maliit na sobre. "May nakita ako sa basurahan malapit sa shredder ni Sir Victor. Papel na pinira-piraso. Sinubukan kong buuin pero kulang-kulang. Baka makatulong." Kinuha ni Clarissa ang sobre. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. "Salamat, Nanay Elena. Salamat sa inyong lahat." Tumangulang ang mga ito bago bumalik sa kani-kanilang trabaho na para bang walang nangyari. Bumalik si Clarissa sa kanyang opisina. Isinara ang pinto at sumandal dito. Hawak niya sa isang kamay ang panyo ng kanyang ina at sa isa pa ay ang sobre na naglalaman ng mga pinira-pirasong papel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Umupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop para simulan ang trabaho. Ngunit bago pa man niya magawa yon, isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen.
galing sa opisina ng chairman of the board. Sa budget, urgent, emergency board meeting. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay dumapo agad sa petsa. This coming Friday, 3 days from now, ito na. Ang araw ng kanilang pag-atake, Huwebes ng gabi, ang bisperas ng paghuhukom, habang nagmamaneho si Clarissa pauwi. Pakiramdam niya ay isang sundalo siya na papunta sa kanyang huling laban. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit ngayon, may kasama na itong determinasyon. Sa loob ng 3 araw, ginampanan niya ang papel ng isang talunan. Nagkulong siya sa opisina, umiiyak, nagpapakita ng kahinaan, lahat habang palihim na kinokolekta ang bawat impormasyong ibinibigay sa kanya ni Adrian at pinag-aaralan ang mga pinira-pirasong papel mula kay Nanay Elena. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng isang pamilyar na amoy. Maasim na amoy ng sampalok at umuusok na sabaw. Sinigang, ang kanyang paboritong pagkain mula pagkabata. Sa kusina, naabutan niya si Tita Lorna na naghahain sa mesa. Isang simpleng hapunan para sa kanilang dalawa. "Kumain ka muna, iha," sabi ni Tita Lorna. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Umupo si Clarissa. Sa katahimikan, nagsimula silang kumain. Walang nag-usap tungkol sa kumpanya. Walang nagbanggit kina Victor o Isabel. Sa halip, napunta ang kanilang usapan sa nakaraan. "Naalala mo pa ba, tita?" Biglang sabi ni Clarissa. "Noong unang beses akong gumawa ng bestida para sa manika ko, nasira ko yung mamahaling kurtina ni Mama." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tita Lorna. "Oo naman, 3 araw kang hindi lumabas ng kwarto sa takot. Pero ang nanay mo, itinago pa niya yung retasong bestida na yon." Nagkwentuhan sila tungkol sa mga kalokohan ni Isabel nung bata pa ito. Kung paano nito ginagawang mikropono ang suklay at kumakanta sa harap ng salamin. Nagtawanan sila. Isang tunog na matagal nang nawala sa bahay na yon. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, ang masasayang alaala ay may kasamang anino. Sa gitna ng kanilang pagtawa, biglang huminto si Clarissa. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Tumingin siya kay Tita Lorna. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng isang malalim na kalungkutan. "Tita," tanong niya. Ang boses ay basag. "May mali ba akong ginawa sa pagpapalaki kay Isabel?" Ang tanong na yon ay matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Isang tanong na kumakain sa kanya sa gabi. Hinawakan ni Tita Lorna ang kamay ni Clarissa sa ibabaw ng mesa. Mahigpit, mainit. "Nag-iisa kang nagpalaki sa kanya, Clarissa," sagot ni Tita Lorna. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng katatagan. "Mula pagkain hanggang pag-aaral, ikaw lahat. Ibinigay mo ang lahat. Nagmahal ka ng sobra." Tumingin ito sa mga mata ni Clarissa. Hindi kasalanan ang magmahal, anak. Ang mga salitang yon, iyon ang kailangan niyang marinig. Hindi isang pag-aalo, kundi isang pagpapatunay, isang basbas. Matapos ang hapunan, umakyat na si Clarissa sa kanyang silid. Sinundan siya ng tingin ni Tita Lorna hanggang sa mawala siya sa hagdanan. Pagkatapos, pumasok si Tita Lorna sa sarili nitong maliit na kwarto sa ibaba. Mula sa ilalim ng kanyang kama, hinila niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nara. Tinitigan niya ito ng matagal, na para bang nag-iisip kung bubuksan ba niya ito o hindi. Sa huli, itinulak niya itong pabalik sa ilalim. Hindi pa ito ang tamang oras. Sa kanyang kwarto, inilapag ni Clarissa sa kanyang kama ang 2 bagay. Ang panyo ng kanyang ina at ang sobre na may mga pinira-pirasong dokumento. Tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na ang wasak na babae ng mga nakaraang araw ang kanyang nakita, kundi isang babaeng pagod, sugatan, ngunit buo pa rin ang diwa. Isang mandirigma. Hinawakan niya ang panyo ng kanyang ina at idinikit ito sa kanyang puso.
Para sa'yo to, Ma. Bulong niya sa katahimikan ng silid. Handa na siya. Ang conference room ay malamig at tahimik. Isang nakakabinging katahimikan. Nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang mga miyembro ng board of directors, ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa isang dulo, nakaupo si Clarissa. Simple ang suot, walang makeup. Mukhang marupok sa ilalim ng matitingkad na ilaw. Sa kabilang dulo, naroon si Victor at Isabel, at sa tabi nila ay isang matikas na lalaking nakasuit, isang abogado. Nagsimula ang chairman. We are here today for an emergency meeting called upon by Mr. Victor Alfonso. Let's proceed. Tumayo ang abogado ni Victor, si Attorney De Castro. Thank you, Mr. Chairman, members of the board. Isang slideshow ang lumitaw sa malaking screen sa likuran niya. Mga graph, mga numero, mga salitang idinisenyo para pumatay. Fiscal irresponsibility, gross negligence, declining profits. For the past 6 months, simula ni Atty. De Castro, ang boses ay matalas at walang emosyon. Clarisse Haute Couture has been suffering from a series of questionable financial decisions, all personally approved by the CEO, Ms. Clarissa Reyes. Isa-isang ipinakita ng abogado ang mga ebidensya, mga pinalaking gastos, mga proyektong biglang itinigil. Ang bawat slide ay isang dagok, isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa reputasyon na binuo ni Clarissa sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, tumayo si Victor. Ginampanan niya ang papel ng isang nag-aalalang asawa at business partner. It pains me to do this, sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Pero nakikita ko kung paano nahihirapan ang asawa ko. Ang kanyang emotional instability ay nakakaapekto na sa kanyang pagdedesisyon. Napapabayaan na niya ang kumpanya. At para sa huling pinakamatinding suntok, tumayo si Isabel, may mga luha sa kanyang mga mata. Ate, simula niya tumingin kay Clarissa na may pagkaawa. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Tumingin siya sa board. Ginagawa ko to dahil mahal ko ang ate ko at mahal ko ang kumpanyang ito na alaala ng aming ina. Ayokong makitang gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang kanyang mga salita ay puno ng drama. Ang kanyang pag-iyak ay perpekto. Isang napakagaling na pagganap. Sa buong panahong yon, habang binabato siya ng mga akusasyon, hindi tumingin si Clarissa kay Victor o kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bakanting silya sa pinakadulo ng mesa. Ang silya kung saan laging umuupo ang kanyang ina sa mga lumang litrato ng talyer. Ang silyang sumisimbolo sa lahat ng kanyang ipinaglalaban. Para sa'yo to, Ma, bulong niya sa kanyang isip. Konting tiis na lang. Mula sa kabilang panig ng silid, napansin niyang bahagyang ngumiti si Adrian habang pinapanood ang madramang eksena ni Isabel. Isang ngangiting halos hindi mo mapapansin, ngunit para kay Clarissa. Sapat na iyon. Nagsalita si Attorney De Castro para sa pangwakas na hatol. Given these glaring pieces of evidence, on behalf of my client, we demand the immediate removal of Clarissa Reyes as CEO and the temporary appointment of Mr. Victor Alfonso to ensure the company's stability. Ang kahilingan ay nakalatag na. Ang silensyo ay bumalik. Mas mabigat kaysa kanina. Lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon kay Clarissa. Hinihintay siyang gumuho. Tumingin ang chairman sa kanya. Miss Clarissa, do you have anything to say in your defense? Lahat ay naghihintay ng mga luha. Ang pagtanggi, ng pagsabog ng galit. Ngunit sa halip, huminga ng malalim si Clarissa. Dahan-dahan siyang tumingin sa bawat miyembro ng board. At pagkatapos, sa pagkamangha ng lahat, isang maliit, kalmadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Yes, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Actually, I do. Itinuon niya ang kanyang mga mata kina Victor at Isabel
na ngayon ay nagtataka sa kanyang biglang pagbabago. Let's start with a company called Visabel Corp. Ang pangalang Visabel Corp ay kumalat sa conference room na parang nakakakilabot na bulong. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board, nagtataka. Sina Victor at Isabel naman, na wala ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Napalitan iyon ng pagkalito at unti-unting takot. Visabel Corp is a shell company, Mr. Chairman. Simula ni Clarissa ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pamatay na awtoridad. It was registered 6 months ago. Its primary purpose? To siphon funds from Clarisse Haute Couture through fabricated consultancy fees and to acquire our company shares illegally. Lumabas sa screen ang bagong slideshow. Hindi graph ng pagbagsak, kundi mga bank transfer records, mga lehitimong dokumento mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kopya ng mga pekeng kontrata na may lagda ni Victor na itinuro ni Adrian. Every month, a substantial amount, money that could have been used for our employees' benefits for product development was channeled to this ghost company. Patuloy ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay matalim at nakatingin kay Victor. And who approved these payments? Mr. Victor Alfonso. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha na dati seryoso ay ngayon ay puno ng pagkabigla at galit. This is outrageous! Sigaw ni Victor, tumayo mula sa kanyang upuan. Lies! Manipulations! Wala kang ebidensya, Clarissa. Oh, meron akong ebidensya, Victor, sabi ni Clarissa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marami. Sumenya siya kay Adrian na mabilis na nag-project sa screen ng isa pang set ng dokumento. Mga testimonya. Mga affidavit mula sa mga empleyado, Nanay Elena, Marites, at ilang iba pa na nagpapatunay na may mga kakaibang transaksyon at ang biglaang pagbabago sa policy ng kumpanya na hindi dumaan sa tamang proseso. At para sa pinakamatamis na bahagi, sabi ni Clarissa, tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit sa gitna ng mesa. Naalala niyo ba ang loan agreement na ginamit ni Mr. Alfonso para sabihing may utang na loob ako sa kanyang pamilya? Ang loan na sinasabi niyang nagbigay sa kanila ng karapatan sa kumpanyang ito. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang napakanipis na dokumento. Isang kopya ng orihinal na loan agreement mula sa abogado ng pamilya ni Victor, na lihim na ibinigay sa kanya ni Tita Lorna matapos buksan ang lumang kahon. May isang maliit na clause dito, sabi niya, binasa ng malakas. All financial support provided by the Alfonso family to Clarissa Reyes and Clarisse Haute Couture at the time of the company's financial distress is to be considered a personal loan to Clarissa Reyes, not an investment, with no claims to company ownership or future profits. Biglang nanlaki ang mga mata ni Victor. Hindi siya makapaniwala. Ang trump card niya ay naging alas ni Clarissa. Ibig sabihin, patuloy ni Clarissa, tinitigan ang lahat ng miyembro ng board, walang karapatan si Mr. Victor Alfonso o sino man mula sa kanyang pamilya sa Clarisse Haute Couture. Ang lahat ng ginawa nila ay isang malinaw na pagtatangkang mag-hijack ng isang kumpanya na hindi sa kanila. Naging magulo ang conference room. Nagtatakbuhan ang mga miyembro ng board, nagbubulungan. Ang ilan ay galit na sumisigaw kay Victor. Lumingon si Clarissa kay Isabel na ngayon ay namumutla at nanginginig sa kanyang upuan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kapatid. Hindi siya sumigaw. Hindi siya naglabas ng galit. Sa halip, yumuko siya at ibinulong ang mga salita na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Isabel. Lahat ng pagmamahal, lahat ng sakripisyo, ito ang isinukli mo sa akin. Nangatog ang mga labi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Ang sakit sa mga mata ni Clarissa, ang pinakamatinding parusa para sa kanya. This is not over. Sigaw ng abogado ni Victor. Sinisubukang pa ring kontrolin ang sitwasyon. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang pulis, seryoso ang mga mukha, at sa likuran nila ay si Tita Lorna,
Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng kalungkutan habang nakatingin kay Isabel. "Miss Carissa Reyes?" tanong ng isa sa mga pulis. "Ako po," sagot ni Clarissa. "May warrant of arrest kami laban kina Mr. Victor Alfonso at Miss Isabel Reyes para sa kasong estafa at corporate fraud." Tumingin ang pulis kay Isabel. "Sorry, iha," sabi ni Tita Lorna. Ang boses ay basag sa sakit. "Pero kailangan malaman ng lahat ang ginawa mo sa tiwala ng ate mo." Parang gumuho ang mundo sa paligid ni na Victor at Isabel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Ang laro ay tapos na. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang alimpuyo. Nagkaroon ng malawakang investigasyon. Si Victor at Isabel ay inilagay sa kustodya. Naging headline ang iskandalo sa mga pahayagan. Nalinis ang pangalan ni Clarissa. Nananatili siyang CEO. Ang Clarice Haute Couture ay unti-unting bumalik sa dati nitong sigla. Mas matatag kaysa dati. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, sa loob ng kanyang opisina, matapos ang isang linggo ng non-stop na trabaho, hindi masaya si Clarissa. Ang trophy na inilagay sa kanyang mesa, ang mga bulaklak na natanggap niya mula sa mga kasosyo, ang mga mensahe ng suporta, lahat ay parang walang lasa. Ang tagumpay ay may lasang abo. Naghahari ang katahimikan sa kanyang opisina. Nakaupo lang siya, nakatingin sa labas ng bintana, sa nagkukumpulang ulap sa Makati skyline. Ang lahat ng emosyon, galit, sakit, puot, ay tila naubos na. Naiwan ang isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa isang digmaan, ngunit nawalan siya ng isang malaking bahagi ng kanyang kaluluwa. "Clarissa?" Ang boses ni Adrian. Marahan. Nakaupo ito sa kabilang sofa, may hawak na 2 tasa ng kape. Hindi niya napansin ang pagpasok nito. Inabot ni Adrian ang 1 tasa sa kanya. Walang salita. Hindi siya nang alo. Hindi siya nag-celebrate. Umupo lang ito sa tabi niya sa katahimikan na para bang naiintindihan nito ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ininom ni Clarissa ang kape. Mainit. Mapait. Tulad ng kanyang nararamdaman. "Tapos na," bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Adrian. "Tapos na nga ba?" Hindi sumagot si Adrian. Hinayaan niya lang si Clarissa na magsalita. "Ang akala ko, kapag natalo ko sila, magiging masaya ako." Pagpapatuloy ni Clarissa, tumingin kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Pero wala. Mas masakit pa rin. Masakit ang mawalan ng pamilya, Clarissa. Lalo na kung hindi mo inaasahan. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng empatiya. Hindi madaling bumangon, pero babangon ka. Tumingin si Clarissa sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin ng bahagya. Ang mga kamay na gumawa ng lahat ng ito. Ang mga kamay na nagpahirap sa kanyang kapatid. 1 taon. 1 taon ang lumipas. Mabilis na nagbago ang Clarice Haute Couture. Mas naging matatag. Mas naging matagumpay. Nagbukas sila ng bagong branch sa Cebu. Nakatanggap si Clarissa ng maraming parangal. Ngunit hindi na siya ang dating Clarissa na hinahabol ang mga tropeo. Mas tahimik siya. Mas pinapahalagahan ang bawat maliit na detalye. Mas nakikinig sa kanyang mga empleyado. Isang araw, habang paalis na si Clarissa mula sa kanyang opisina, may nakita siyang naghihintay sa lobby. Isang pamilyar na anino na gumising sa lahat ng sakit na akala niya ay nawala na. Nakatayo sa may bintana, nakatalikod, nakasuot ng simpleng blouse at palda. Mas payat, mas tahimik. Si Isabel. Tumigil si Clarissa sa gitna ng lobby. Nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit? Puot? O ang luma? Pamilyar na sakit? Dahan-dahang lumingon si Isabel. Ang mga mata nito ay mugto at may bakas ng matinding pagod na hindi kayang itago. Hindi na siya ang Isabel na may mapanuyang ngiti o ang Isabel na puno ng pagkukunwari. Ngayon, para siyang isang sugatang ibon. Lumapit si Isabel, dahan-dahan.
na para bang natatakot na baka bigla siyang mawala. Ate, bulong niya, ang boses ay basag. Gusto ko lang, gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi sumagot si Clarissa. Hinayaan niya lang ang kapatid na magsalita. Mahirap sa kulungan, ate. Patuloy ni Isabel. Bumababa ang tingin. Araw-araw. Iniisip ko ang lahat ng ginawa ko. Kung paano ko sinira ang tiwala mo. Ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Nag-umpisa itong umiyak. Mahina lang. Parang humihikbi. Kailangan ko lang ng closure, ate. Kung mapapatawad mo ako, kahit sa huling pagkakataon. Nakikita ni Clarissa ang mga luha sa mga mata ng kapatid, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakikita siyang iba pa. Ang pagbanggit sa kulungan, ang salitang closure. Alam ni Clarissa na hindi ito isang tunay na paghingi ng tawad. Ito ay bahagi pa rin ng isang laro. Isang laro para makakuha ng pakinabang. Alam niyang kailangan ni Isabel ang kanyang pagpapatawad. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil iyon ang kailangan para sa plea deal nito, para makalaya, para makapagpatuloy sa buhay. Hindi siya galit. Hindi na. Ang galit ay matagal nang nasunog. Ang naiwan ay isang pagtanggap. Pagtanggap na hindi niya kayang baguhin ang nakaraan. Pagtanggap na hindi niya kayang baguhin si Isabel. Ngunit may isang bagay na kaya niyang baguhin. Ang kanyang sarili, ang kanyang kapayapaan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mata ni Isabel sa huling pagkakataon. Pinapatawad na kita, Isabel. Sabi ni Clarissa, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Natahimik si Isabel. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Para siyang natigilan. Hindi inaasahan ang sagot na yon. Hindi yun ang sagot na inaasahan ng isang taong nanghihingi ng tawad para sa sarili. Ito ay isang pagpapatawad na para sa nagpapatawad. Nang akmang tatalikod na si Clarissa, biglang hinawakan ni Isabel ang kanyang braso. Mahina lang, ngunit ramdam. Ate, teka. Ngayon, may luha na sa mga mata ni Isabel na tunay. Isang luha na nagmumula sa isang lugar na mas malalim kaysa sa pagkukunwari. Isang luha ng takot, ng pagsisisi. Isang luha na sana'y dumating ng mas maaga. Hindi lumingon si Clarissa. Ang mahinang paghahawak ni Isabel sa kanyang braso ay hindi niya pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay isang paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi niya ibinigay para muling magkaroon ng koneksyon sa kapatid. Ibinigay niya iyon para putulin ang huling kadenang gumagapos sa kanya. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng sariwang hangin at sikat ng araw. Naghihintay doon si Adrian, nakasandal sa kanyang kotse, may hawak na 2 tasa ng kape. Isang pamilyar na ritual na binuo nila nitong nakaraang taon. Mga simpleng sandali ng pagkakaibigan at pagsuporta. Okay ka lang? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa bawat emosyon sa mukha ni Clarissa. Ngumiti si Clarissa. Isang tunay na ngiti. Walang pilit, walang maskara. Oo, Adrian. Okay na ako. Inabot niya ang tasa ng kape. Naglakad sila ng magkatabi, hindi nagmamadali. Hindi nagkahawak kamay. Hindi kailangan. Ang kanilang samahan ay binuo sa pag-unawa, respeto, at sa mga tahimik na sandali na nagsasabing, nandito lang ako. Nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho, sa mga bagong design concepts, sa mga plano para sa susunod na koleksyon. Ang buhay ay nagpatuloy. Ang Clarisse Haute Couture ay lumago. Ang mga sugat ni Clarissa ay unti-unting gumaling. Nag-iiwan ng pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang natutunan, ngunit hindi na nakakapanakit. Habang naglalakad sila sa isang abalang kalsada, may nakita si Clarissa sa gilid. Isang nagtitinda ng fishball at kwek-kwek. May kasamang maliit na mesa kung saan kumakain ang mga tao. Isang pamilyar na tanawin mula sa kanyang kabataan. Tara, sabi ni Clarissa kay Adrian.
May kislap sa kanyang mga mata. Gutom ako. Nagulat si Adrian, pero ngumiti rin. Street food, Clarissa? Sure ka? Kahit kailan, hindi ako nakakain ng ganito simula nang maging CEO ako, sabi ni Clarissa, tumatawa. Ngayon, gusto ko ulit maranasan. Bumili sila ng fishball at kwek-kwek. Kumain sila sa tabi ng daan tulad ng karaniwang tao. Ang bawat kagat ay parang isang pagbabalik sa kanyang mga ugat, sa simple at masayang buhay na minsan niyang ipinagpalit sa ambisyon at kasalukuyan. Sa sandaling iyon, walang CEO, walang trauma, walang Victor, walang Isabel. Nandoon lang si Clarissa, kumakain ng fishball, kasama ang isang kaibigan na naging higit pa sa kaibigan. Nakaramdam siya ng kagaanan, isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nawala, ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa kanya. Naglakad sila pa uwi. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Adrian. Tiningnan niya ito. Isang mensahe mula sa isang private investigator na kinuha niya nang walang alam si Clarissa upang subaybayan si Victor. Nahanap ko na si Victor. Isang pangalan. Isang pangalan na akala ni Clarissa ay natapos na ang kabanata. Ngunit tila, may isa pa. Isang linggo ang lumipas. Hindi sinabi ni Adrian kay Clarissa ang tungkol sa text message. Alam niya na kailangan ni Clarissa ng kapayapaan at ang anino ni Victor ay isang bagay na kailangan niyang harapin sa kanyang sariling oras. Ngunit sa huli, hindi niya ito naitago ng matagal. May isang bahagi sa puso ni Clarissa na kailangan ng kumpletong pagsasara. Isang Sabado, nagyaya si Adrian ng isang road trip. Hindi niya sinabi kung saan sila pupunta. Sumama si Clarissa. Nagtitiwala sa kanya. Tumigil sila sa isang maliit na bayan sa Batangas. Tahimik, probinsyano. Ang hangin ay sariwa at ang amoy ng kape at lutong bahay ay bumabalot sa hangin. Nandito siya, bulong ni Adrian, habang pinaparada ang kotse sa isang sulok. Medyo malayo sa kanilang destinasyon, bumaba sila. Lumakad sila papunta sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Amoy ng sariwang luto, mga tao na nagtatawanan, isang simpleng buhay. At doon, sa likod ng counter, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, nagpapawis habang nagluluto ng pagkain, ay si Victor. Hindi na siya ang Victor na nakilala ni Clarissa. Hindi na ang Victor na laging nakasuot ng mamahaling suit, na mayabang na nakangiti sa boardroom. Ito ay isang Victor na pagod. May mga linyang nakaukit sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay walang kislap ng ambisyon. Isang ordinaryong tao. Nakatingin lang si Clarissa mula sa malayo. Walang galit, walang puot, isang pakiramdam ng kawalan at pagtanggap. Nakita ni Victor si Clarissa na hinto ang pag-init niya ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagulat. At pagkatapos, isang bakas ng hiya ang sumilay sa kanyang muka. Ang kahihiyang matagal na niyang tinatago. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo. Walang salita. Walang sigawan. Walang paghingi ng tawad. Isang tango lang mula kay Clarissa. Isang tango na nagsasabing, "Tapos na. Wala na akong pakialam." Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod. Walang lingon-likod. Kasama si Adrian, lumakad sila pabalik sa kotse. Sa sasakyan, pinatugtog ni Adrian ang isang luma at masayang kanta. Isang OPM classic. Sa una, tahimik lang si Clarissa. Ngunit dahan-dahan, nagsimula siyang sumabay sa kanta. Una, pabulong. Pagkatapos, palakas na. Ang kanyang boses ay naging mas malinaw at mas masaya. Pagdating nila sa Maynila, matapos ang mahabang biyahe, may isang malaking package na naghihintay para kay Clarissa sa kanyang doorstep. Nakabalot sa brown paper. May lamang nakasulat sa ibabaw, "From the legal counsel of the Alfonso family,
Kumunot ang noo ni Clarissa. Inabot niya ito. Nakaharap ni Clarissa ang malaking package sa kanyang doorstep. Ang selyo ng Alfonso Family Legal Counsel ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi galit, kundi pag-uusisa. Dahan-dahan niyang binuksan ang balot. Sa loob ay may 2 selyadong envelope at isang makapal na folder. Kinuha niya ang unang envelope. Isang maikling sulat. Miss Reyes, on behalf of the Alfonso family, we wish to express our deepest apologies for the actions of our son, Victor. As a gesture of our sincere regret and to rectify the financial damages incurred, we have returned the full amount of the initial loan plus appropriate interest to Clarice Haute Couture. This is enclosed in the second envelope. We hope this small act can contribute to your peace. Ang ikalawang envelope ay naglalaman ng isang bank check. Ang halaga ay malaki, sapat para ibalik ang lahat ng nawala at higit pa. Isang symbolic gesture, isang pag-ako ng pamilya ni Victor sa kanilang pagkakamali. Hindi niya inasahan ito, ngunit ang huling laman ng package ang mas pumukaw sa kanyang atensyon. Ang makapal na folder. Naglalaman yon ng mga titulo ng lupa. Isang lumang deed of sale, isang ari-arian sa kanyang pangalan. Hindi siya nakahinga. Ito ay ang lumang lupa, kung saan nakatayo ang orihinal na talyer ng kanyang ina. Ang lupa na ibinenta niya noon para lang mailigtas ang kumpanya. Ngayon, ibinalik na ito sa kanya. Tahimik, walang hininging kapalit, isang pamana. Niyakap ni Clarissa ang folder. Naramdaman niya ang bigat ng lupa, ng mga alaala, ng pagmamahal ng kanyang ina sa kanyang mga kamay. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang pera, kundi ang pagpapanumbalik ng kanyang dignidad, ng kanyang nakaraan, at ng kanyang kapayapaan. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang pag-iisip, may isang bagong plano si Clarissa. Kinabukasan, ipinatawag niya si Adrian at Tita Lorna. Gusto kong gamitin ang perang ito. Sabi niya, itinuturo ang check para makatulong sa iba. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang mainit na tanghali, sa isang community hall sa Marikina, ipinanganak ang Mama Elena Foundation. Isang non-profit organization na nagbibigay ng pautang, pagsasanay, at mentoring sa mga single mothers at mga kababaihang gustong magsimula ng sariling negosyo, lalo na sa larangan ng pananahi at disenyo. Nandoon si Adrian, ang kanyang loyal na creative director, at ngayon ay isa ring malapit na kaibigan at kasosyo sa kanyang mga advokasya. Nandoon si Tita Lorna, ang kanyang kanlungan at tagapayo. Nagsalita si Clarissa sa entablado. Ang kanyang boses ay puno ng pasyon at bagong pag-asa. Ang pundasyong ito ay hindi lang para magbigay ng trabaho. Ito ay para magbigay ng kapangyarihan upang ipakita na kahit anong hirap, kahit anong pagtataksil, kaya nating bumangon. Nagtapos ang kanyang speech sa malakas na palakpakan. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ni Adrian at Tita Lorna. Ikinagagalak ko, Clarissa, sabi ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Yumakap si Tita Lorna sa kanya. Ang nanay mo, Clarissa, proud na proud sa'yo. Tumingin si Clarissa sa paligid. Sa mga kababaihan na may mga pangarap sa kanilang mga mata, sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa kapayapaan, sa puso, sa pagmamahal na ibinabahagi, at sa isang pamanang patuloy na nabubuhay. Makalipas ang 1 pang taon, ang tanghali ay mainit, ngunit ang simoy ng hangin mula sa dagat ay sariwa at nakakapawi ng pagod. Nakaupo si Clarissa sa isang bench sa tabi ng dalampasigan sa Palawan, nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa paglubog ng araw na nagpapalabas ng iba't ibang kulay, kahel, pula, lila,
sa kalangitan. Hindi na niya hinahabol ang mga deadlines. Ang Clarice Haute Couture ay nasa magagaling na kamay. Pinamamahalaan na ngayon ng isang team na sinanay niya at pinagkakatiwalaan. Ang Mama Elena Foundation ay umuunlad. Nagbabago ng buhay ng maraming kababaihan. Hindi na siya ang CEO na kailangan laging naroroon. Nahanap na niya ang balanse. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay hindi na katahimikan ng kalungkutan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Naisip niya si Isabel. Matapos ang lahat, nabigyan ito ng parol. Ngunit nanatili itong tahimik, hiwalay sa lahat. Walang komunikasyon. Naisip niya si Victor. Ang simpleng buhay nito sa probinsya. Hindi siya kailanman bumalik doon, ngunit ang alaala ay naroon pa rin. Nakapagpatawad na ba siya? Oo, nakapagpatawad siya. Hindi niya nakalimutan ang sakit, ngunit hindi na rin ito ang nagkokontrol sa kanya. Ang pagpapatawad ay parang isang regalo na ibinigay niya sa kanyang sarili, ang kalayaang magpatuloy. Nahanap ba niya ang kapayapaan? Ang sagot ay nasa paglubog ng araw na kanyang pinagmamasdan sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan. Ito ang kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o titulo. May narinig siyang yabag. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Si Adrian, may dala itong 2 baso ng fresh coconut juice. "Isang oras ka na namang nakatunganga dyan," biro ni Adrian. Iniabot sa kanya ang isang baso. Tinanggap ni Clarissa at sumilay ang isang ngamangiti sa kanyang mga labi. Hindi sila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang relasyon ay hindi binubuo ng matatamis na pangako o madamdaming deklarasyon. Ito ay binuo sa pag-unawa, sa suporta, sa mga tahimik na sandali kung saan sapat na ang presensya ng isa't isa. Hindi na kailangan ng label, sapat na ang kanilang nararamdaman. Tumingin si Adrian sa kanya. "Masaya ka ba?" Tumingin si Clarissa sa dagat, sa huling sinag ng araw, bago ito tuluyang magtago sa likod ng abot-tanaw. "Payapa," sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. "For the first time in a long time, payapa ang puso ko." Ang aral? Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pag-aaral kung paano bumangon mula rito. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, at ang tiwala ay maaaring masira. Ngunit sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumuo ng isang mas matatag na pundasyon. Ang pamilya ay hindi laging dugot laman. Ito ay ang mga taong naniniwala sa'yo, sumusuporta sa'yo, at nakikita ang halaga mo, kahit ikaw mismo ay nakalimot na. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap, pagpapatawad, at sa pagbuo ng isang buhay na puno ng layunin at pagmamahal. Ito ang pamanang iniwan ni Clarissa, hindi lang sa kanyang kumpanya o sa kanyang foundation, kundi sa bawat pusong kanyang nahawakan at sa bawat isa na makikinig sa kanyang kwento.